Sa isang maliit na bayan ng Malt, kung saan ang mga pangkaraniwang tao at mga adventurer ay kailangan gumising ng maaga at kumita ng pera, ang ating bida ay hindi naiiba sa ganitong sistema. Siya si Rent Faina, isang simpleng adventurer na hindi na nakaalis sa lower bronze rank ng halos 10 taon. Maaga siyang pumupunta ng guild upang tumingin ng nararapat na trabaho, subalit kapag wala siyang ibang makita, ay naiisipan niya na lamang na pumunta sa isang sikat na dungeon, na tinatawag na The Moon's Reflection. Habang solo leveling din siya kung kumilos, araw-araw siyang nagtatrabaho para kumita at tuparin ang kanyang pangarap, na maging mithril class adventurer balang araw. Sa pagpasok niya sa loob, napansin niya ang isang sikretong daanan na sa tingin niya ay hindi pa nagagalugad. Sa kabila ng malaking panganib, pinasok ni Rent ang sikretong daanan, na umaasang makakatagpo ng mga armas, bihirang artifacts, o kahit na kayamanan. Subalit imbis na kayamanan ang kanyang matagpuan, isang kakaibang dambuhalang dragon ang bumungad sa kanya, na ngayon lamang siya nakatagpo. Kaya bago pa man siya makapag-react, ay naunahan na siya ng takot at hindi na nakagalaw, habang tuluyan siyang nilamon ng buo ng kakaibang dragon. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Rent malapit sa isang lawa, naisipan niyang tumingin sa tubig para tignan ang kanyang sarili, subalit isang adik ang nakita niyang bumungad sa kanya. Habang unti-unti niyang napapagtanto na siya ay naging isang undead na skeleton, siya ay napasigaw sa pagkabigla. Nang muling tignan ni Rent ang kanyang sarili, ay napatunayan niya na siya ay isa talagang legit na undead, na tunuturing na labag sa banal. Ngunit nang napagtanto niya na mayroon pa rin siyang alaala at kamalayan, naisipan niyang bumalik ng bayan. Subalit nang maisip niya na ayaw pa niyang mamatay, ay napagtanto niya na wag na lang. Kaya nang naguluhan na siya kung siya ba ay patay o buhay, nagpa siya na lamang siyang gumala, sa pag-asang makakakita ng iba pang adventurer upang humingi ng tulong. Ngunit habang napapagtanto niya na hindi nga pala nakakapagsalita ang mga kalansay, nagkita sila ng tropa niyang buto-buto. Nang sinubukan sumugod ng dalawa sa isa't isa, ay mga pareho silang bumagsak dahil mga nahihirapan gumalaw bilang mga kalansay. Kaya nang maisipan ni Rent na gamitin ang kanyang spirit energy upang bigyan siya ng lakas, nagawa niyang magamit ng maayos ang kanyang espada at tuluyan matalo ang tropa niyang skeleton. Subalit nang bigla na lamang inabsorb ng kanyang katawan ang spirit energy ng kalansay at mapunan ang nagamit niyang enerhiya, naalala niya ang sinabi ng kanyang kaibigang scientist, na maaaring mag-evolve ang mga halimaw gamit ang sapat na spirit energy. Kaya nagtakda si Rent ng layunin na mag-evolve sa isang ghoul, na maaari siyang makapag-disguise at makabalik ng ligtas sa bayan. Samantala, tila isang magandang balita naman ito para kay Rent, dahil ang guild ay nagpadala ng baguhang adventurer sa dungeon upang doon ito magsanay. Matapos pumatay ni Rent ng ilang skeleton at ng isang slime sa daan, kinolekta niya ang ilang asido nito upang ibenta sa guild, at pagkatapos ay nagpasya siyang magpahinga saglit. Habang hindi siya nakakaramdam ng antok at pagkagutom, natuklasan ni Rent na nandoon pa rin ang kanyang ibang kakayahan tulad ng mana at divinity. Pagkatapos ay bigla niyang naalala kung bakit siya nagsimulang maging adventurer, kung saan sa buong mga taon niya bilang tao, palagi siyang nag-e-ensayo at ginagawa ang lahat ng trabaho, gaano man ito kaliit. Kaya kahit naging isa na siyang kalansay, ay hindi pa din siya sumusuko sa kanyang pangarap, at naniniwala na maaabot niya din ang pagiging isang mithril rank adventurer balang araw. Gamit ang kanyang nasimulan na dedikasyon, muli siyang pumatay ng marami pang mga halimaw, habang naramdaman niyang siya ay tila lumakas at naging mas bihasa sa paggamit ng espada, kaysa noong siya ay tao. Kaya matapos niyang kunin ang spirit energy ng huling halimaw na kanyang pinatay, nagliwanag ang kanyang katawan na parang evolution sa Pokemon, at unti-unti siyang nagkakaroon ng laman, buhok at saka mata. Sa wakas ay nag-evolve na siya sa pagiging isang ghoul, kung saan masaya ang bida kahit pa siya daw ay nakakadiri at pangit. Subalit dahil tunog zombie pa siya, ay kailangan pa ni Rent na matutunan muli magsalita at manood ng Dora the Explorer, bago siya bumalik sa kanyang nayon. Sa kanyang bagong anyo na ghoul, mas malakas si Rent sa pakikipaglaban at paggamit ng kanyang kakayahan, laban sa mas malalakas pang mga halimaw tulad ng mga goblin. Samantala, ang baguhang adventurer na pinadala ng guild ay nakarating na sa dungeon at nakapatay ng isang kalansay. Habang si Rent na mukhang tukmol sa isang sulok, ay napanood kung paano lumaban ang babae, naisip niya na siguro ito ay isang baguhan dahil hindi niya pa ito nakikita sa guild.
Habang nagpasya siyang hindi na lamang magpakita sa babae dahil baka matakot ito sa kanya, pinili niya na lamang sundan ito, ngunit napansin niya ang paglitaw ng isang kalansay sa likuran nito. At dahil nga ito ay isang rookie, ay hindi ito nakaporma sa halimaw at nagawa siyang ma-corner. Kaya bago pa mapatay ng kalansay ang babae, ay nagpa siya ng tulungan ito ni Rent at madali lamang niyang tinalo ang dating tropang kalansay, sa harap ng namanghang babae. Subalit dahil isa pa rin halimaw si Rent ay natakot sa kanya ang babae, kaya tinapon niya ang kanyang espada, senyales na hindi siya mapanganib. Sinubukan niyang makipag-usap sa babae at ipakilala ang kanyang sarili. Kaya kahit palaisipan sa babae kung anong nangyari sa kanya, naintindihan naman siya nito at nagpasalamat sa kanyang ginawang pagligtas. Nakiusap si Rent na kung maaari ay ibili siya nito ng mga damit dahil nais niyang bumalik ng nayon, kung saan pumayag naman ang babae bilang pasasalamat. Kaya bago ito umalis ay nagpakilala ang babae bilang Rina, at nangako na babalik upang tuparin ang kanyang kahilingan. Sa hapon ding iyon, nakabalik si Rina ng maayos sa guild at kinausap ang receptionist nito, habang si Rent ay naging busy naman sa pagpatay ng iba pang halimaw, upang mapataas pa ang kanyang stats. Maya-maya pa ay bumalik si Rina sa dungeon dala ang isang bag ng mga damit at natirang barya. Nang tignan ni Rent ang mga damit mula sa bag ay nagustuhan niya ang mga ito, habang na-appreciate naman niya ang kabaitan ni Rina, nang bumili rin ito ng mga benda upang takpan ang kanyang mga balat. Habang fit sa kanya ang mga damit, napagtanto ni Rent nakita pa rin ang pangit niyang mukha. Dahil doon ay inalok ni Rina ang isang maskara na kanya ding binili, ngunit nang suotin na ito ni Rent, ay hindi niya na ito matanggal. Nang maisip ni Rent na baka ito ay sinumpang maskara, sinubukan niyang gamitin ang kanyang divinity, ngunit sa kasamaang palad, ay naubusan siya ng enerhiya. Kaya humingi ng tawad si Rina at hinawakan ang kanyang kamay, habang sinabi ni Rent na huwag siyang mag-alala dahil sakto ito upang maitago din ang kanyang mukha. Habang hindi na natatakot si Rina kay Rent, sabay silang bumiyahe sakay ng karwahe ni Manong, pabalik ng bayan. Nang makarating sila sa gate ng lungsod, napagtanto ni Rent na maraming makakakilala sa kanya rito kapag ipinakita na niya ang kanyang ID, kaya iminungkahi na lamang ni Rina na pumasok sila sa ibang gate. Subalit naisip ni Rent na huwag na lamang tumuloy dahil baka ikapahamak pa ito ni Rina, kapag natuklasan ng mga gwardya na siya ay isang halimaw. Gayunpaman, dahil sa ginawang pagligtas nito sa kanya, desidido si Rina na tulungan at itaya ang kanyang buhay para kay Rent. Sa kabilang gate, matapos suriin ang kanilang mga ID, nagkaroon ng pagdududa ang mga gwardya sa suot na maskara ni Rent. Mabilis na gumawa ng kwento si Rina upang mapaniwala ang mga gwardya, habang inalok ng mga bida na subukan tanggalin ito. Kaya nang hindi matanggal, ay pinayagan na lamang silang makapasok. Subalit nang makapasok na sila sa bayan, ay biglang nawala si Rent at pumunta sa bubungan, habang nais niya lamang na hindi na mapahamak si Rina at maging ligtas ito. Samantala, habang ang kaibigan ni Rent na nagngangalang Lorraine ay hinihintay ang kanyang pagdating, nakarinig ito ng mga katok sa pinto. Dahil sa kutob na may nangyaring hindi maganda, nagpa siya siyang magpanggap na natutulog. Nang matuklasan ni Rent na bukas ang pinto, ay agad niyang sinubukan na gisingin ang kanyang kaibigan. Kaya nang bumangon ang babae ay para itong nakakita ng multo, subalit mas lalo itong nagulat, nang makita ang inaagnas na kamay ng bida. Matapos marinig ang kwento ng bida, ang pag-aalinlangan ni Lorraine ukol sa pagkakakilanlan ng isang undead, ang nagtulak sa kanya na tanungin si Rent kung siya pa rin ba ang dati niyang kaibigan. Bagamat biglang nagduda si Rent sa kanyang sarili, ang kanyang pangarap na maging isang mithril rank adventurer, ay nananatili na kanyang layunin. Subalit dahil hindi makakapunta si Rent sa guild at makakapagbayad ng renta sa isang inn, pumayag si Lorraine na manatili siya sa bahay nito at ito din mismo ang kukuha ng quest mula sa guild, kapalit ng pag-aaralan siya nito. Kinabukasan, matapos makolekta ni Lorraine ang mga bayad mula sa mga pinatay ni Rent na halimaw, tumungo ang bida sa weapon shop upang ipagawa ang lumang espada. Matapos makita ang puro pingas niyang espada, sinabi ng babae na ipapagawa niya ito sa kanyang asawang blacksmith, habang namangha din ito nang malaman na marunong gumamit ang bida ng 3 uri ng kapangyarihan. Samantala, habang patuloy na pinag-aaralan ni Lorraine ang kalagayan ni Rent, naalala niya ang unang pagkakataon na nagkakilala sila.
Naalala ni Lorraine na sa kanyang kabataan ay walang bagay na nagbibigay sa kanya ng interes, kahit ang pagiging propesor o silver rank adventurer ay hindi nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Hanggang sa hilingin sa kanya noon na turuan ng isang bagito na adventurer na nagngangalang Ren. Noong una ay mukhang tukmol ang tingin niya sa bida, subalit nang tulungan siya nito sa pakikipaglaban sa isang halimaw at matuklasan na mas marami pala itong kaalaman pagdating sa mga herbs, ay nag-iba ang tingin niya kay Ren at siya na ang nagpaturo rito. Ngunit kahit matapos na ang 10 taon, ay hindi pa rin niya nasasabi ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Ren. Habang hinihintay matapos ang kanyang espada, binigyan muna siya ng panday ng isang pansamantalang espada, subalit limitado sa mahika at spirit energy. Habang si Clope na panday, ay lihim na nalaman na nasa malaking problema si Ren, subalit nagpa siya siyang igalang ang privacy nito, hanggang sa ito mismo ang humingi ng tulong. Dahil kailangan ni Ren na mag-evolve pa sa mas human-looking, nagpa siya siyang bumalik ng dungeon. Doon ay tinulungan niya ang isang lalaki na patayin ng isang halimaw, habang nagpasalamat naman ito ng lubos sa kanya. Natuklasan niya na isa palang chef ang lalaki at napilitan lamang na maging adventurer, dahil ito ay lubog sa utang at kailangan ng pera. Habang walang nais na sumama sa lalaki dahil ito ay walang karanasan sa pakikipaglaban, hiniling nito kay Ren kung maaari ba siyang sumama sa kanya. Naawa naman si Ren sa lalaki at pumayag siya na sumama ito kahit pa siya ay nagdududa, subalit bigla na lamang siyang natakam nang makita ang dugo mula sa sugat ng lalaki, at biglang naalala ang sinabi sa kanya ni Lorraine. Kalaunan, dinala ni Ren ang lalaki sa lihim na daanan kung saan niya natagpuan ang dragon, habang napagtanto niya na wala na ito doon. Habang ang buong lugar ay empty, nakadiskubre ang lalaki ng isa pang tagong daanan, na nagdala sa kanila sa isang kwarto. Subalit sa di inaasahan, biglang bumukas ang isang portal na si Ren lamang ang nakakakita. Habang huli na ito para sa lalaki at na-teleport ito kung saan, sinundan ito ni Ren at nakita niya ang lalaki na walang malay. Subalit bigla na lamang lumabas ang boss ng dati niyang mga tropa, at napagtanto ni Ren na napunta pala sila sa isang boss room. Sa laban kontra sa giant skeleton, sinubukan at tikihin ito ni Ren gamit ang pinaghalong spirit energy at mana sa kanyang espada, subalit pareho ang mga itong walang talab sa malaking undead. Habang napagtanto niya na hindi sila makakatakas hanggang hindi nasusugpo ang halimaw, naisip ni Ren na mayroon pa siyang isang alas na hindi pa nasusubukan. Inatake ni Ren ang paa nito gamit ang kanyang divinity at nagawang mapabagsak ang halimaw, habang tinapos niya ang laban, sa paghuwasak sa bungo ng giant skeleton. Matapos pagalingin ni Ren ang lalaki ay nagkamalay din agad ito, habang inilabas niya ang isang magic stone na nakuha niya mula sa halimaw, at ibinigay sa lalaki upang mabayaran ang kanyang mga utang. Bilang kapalit sa kabaitan ng bida, pumayag si Chef na maging proxy para sa mga shop at guild matter ni Ren, habang kasama na ang libreng pagkain sa kanyang restaurant. Nang makabalik sila sa bayan, ay ipinakita ni Chef ang kanyang restaurant kay Ren, habang sinalubong naman ito ng kanyang nag-aalalang asawa. Habang napapasana all na lang si Ren, nagpakilala sa kanya ang mag-asawa bilang Loris at Isabel, at muling nagpasalamat sa ginawa niyang pagtulong. At dahil nangako si Loris na itatago ang sikreto ng bida, ibinigay ni Ren ang kanyang pangalan bilang pagtitiwala. Subalit habang siya ay papauwi, tila ang kanyang isipan ay nakukorrupt at ang kanyang paningin ay nag-uumpisang maging kulay pula, habang nakakaisip ng mga hindi magagandang bagay kay Loris. Hanggang sa hindi niya na ito mapigilan at tuluyan ng nakorrupt ang kanyang isipan, at tinawag niya ang pangalan ni Lorraine. Kaya nang magtanong si Lorraine kung okay lang si Ren, bigla niya ito niyakap ng mahigpit at nawala ang mouthpiece ng kanyang maskara, at nilantakan ang balikat ng kanyang tropang chicks. Agad na tinulak ni Lorraine si Ren at tinawag ito ng malakas sa kanyang pangalan, habang ginamitan niya ito ng divinity, at pinatulog ang kanyang undead na tropa. Nang magising si Ren sa harap ni Lorraine, itinanggi ng bida na nakontrol siya ng kahit anong nilalang o dark impulse, habang ang kanyang tanging natatandaan lamang ay nang atikihin niya si Lorraine dahil ito daw ay yummy. Habang inamin ni Ren na doon na siya nawala ng kontrol, sinabi ni Lorraine na natural lang daw ito sa mga ghoul na maghanap ng tao upang maging hapunan. Kalaunan ay humingi ng tawad si Ren kay Lorraine at sinubukan pagalingin ang sugat nito gamit ang kanyang divinity, habang matagumpay naman itong gumaling at bumalik ang makinis na balikat ng chicks, na parang nagpabelo. Habang napansin nila na may nagbago sa katawan ni Ren, ang kanyang maskara ay tumutugon na din sa kanyang ninanais at maaaring ipakita ang kanyang bibig o maski ang kanyang mata.
Bagamat nakadikit pa rin ito sa kanyang mukha, napansin ni Lorraine na nakakapagsalita na si Rent ng maayos na parang tao. Napagtanto ni Lorraine na nakamit ni Rent ang existential evolution, at marahil sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang dugo, ay nag-evolve ang bida sa isang panibagong halimaw na tinatawag na Thrall, isang uri ng halimaw na alipin ng mga bampira. Bagamat ito ay isa lamang hypothesis o wala pang conclusion, ipinaliwanag ni Lorraine ang tungkol sa existential evolution, ang kakayahan na pumili kung ano ang magiging ebolusyon ng isang halimaw. At dahil nais ni Rent na maging isang tao muli, siya ay nag-evolve mula sa ghoul papunta sa Thrall, at maaaring mag-evolve sa isang vampira na kamukha ng tao. Subalit upang makamit ni Rent ang sunod niyang ebolusyon na maging isang vampira, ay kailangan niyang pumatay na maraming halimaw, habang umaasa na balang araw ay makakabalik siya bilang isang tao. Bigla naman lumabas ang pagiging isang baliw na scientist ni Lorraine, nang iminungkahi nito na maging isang test subject ang bida, para hubugin ito na maging isang Edward Cullen ng Pinas. Kinabukasan, habang nagsasanay si Rent, ay napansin niya na puro pingas na naman ang pinahiram sa kanyang espada. Kaya muli siyang bumalik ng weapon shop upang isauli ang espada, subalit sinalubong siya ng nagagalit na panday dahil sa ginawa niya sa espada nito. Subalit nang ipaliwanag ni Rent na nakipaglaban siya sa isang giant skeleton, ay hindi makapaniwala ang panday, at pumayag na muli siyang pahiramin ng panibagong espada, habang hinihintay na matapos ang kanya. Gayunpaman, kahit hindi pa niya nakuha ang kanyang sariling espada, ay masaya siyang makita ang mag-asawang Lores at Isabel, na magsisimula muling buksan ang kanilang restaurant. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panonood.